Ayun, nag-alisa na yung mga Koreano. Alright, magandang araw sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa may Ross Boulevard, dito sa may Raha Sulaiman. Malapit ito sa may Aristocrat Restaurant. Itong nakikita natin sa kaliwa, ito yung project noon. Itong malaking kanyon, itong replica ng malaking kanyon dito. Nandito nga rin pala nakapwesto yung pumping station. Manda rito. Mamaya pasukin natin yung sa may Dolomite Beach. Nandito pa yung ilang mga backhoe, itong mga excavator na ginamit dati rito sa paglilinis dito sa may Manila Bay. Dito banda yung entrance nito, ang Dolomite Beach. At gaya nga nung huling update natin, itong CR dito ay mukhang hindi pa rin naman siya pwedeng gamitin at sarado pa rin. Ang ginagamit pa rin dito is yung mga portalet na CR. Itong public restroom ay sarado pa rin hanggang sa ngayon. Ayun. Ayan, nandito na, nakapasok na tayo sa entrance. Ang oras ngayon ay 2:00 ng hapon. Kaya kung mapapansin nyo, wala pang masyadong tao kasi mainit pa. Mamaya yan, mga 4:00, 5:00 o yung pagpalubog na yung araw. Yan, marami ng mga makikita tayo ng mga namamasyal dito. Ito, nakikita ko parang mga foreigner sila eh. Parang mga Korean, no? Ito naman yung Dolomite Rock. Kumunti na lang yung payong dito. At saka napansin ko parang pumantay na yung Dolomite dito. Di ba dati pagka pumunta tayo, yung Dolomite parang mataas tapos gumagano na siya pababa. Ngayon na siya eh. Oh, pantay na pag straight na siya. Dito naman yung US Embassy. Ayun yung madalas natin tinatambayan. Etong footbridge dito. Malinaw yung tubig tuloy-tuloy pa rin naman yung paglilinis dito. Maganda yung view. Para pa rin tayong nasa White Sand Beach. Ito, malinaw naman yung tubig dito. Tignan natin kung may makikita tayong mga lumalangoy dyan ng mga isda. Ito yung rock garden. Ang ganda pala ng pwesto natin dito. Pag dito tayo nakapwesto, kitang-kita talaga natin yung background ng mga nagtataasang building dito sa Ross Boulevard. Ayan Ganda Puting-puti yung sand, tapos may mga gusali na matatayog. May mga building pa na tinatayo doon. Dito, pag nakapwesto tayo, tanaw na natin yung reclamation area. Banda ron, sa may Pasay area. Tapos dito naman yung Hotel H2O. Ayun, nag-alisa na yung mga Koreano. May mga ilan pa rin na basura na inaanod galing sa iba't ibang bayan dito sa Metro Manila. May iba dyan galing sa Cavite, may iba galing sa Navotas.
Mainit ngayon. Talagang sobrang tirik ng araw. Pero kahit na mainit, kung ganito naman yung view na nakikita mo, parang ang ganda pa rin, diba? Parang nakaka-relax pa rin. Kaso nga lang, kailangan natin ng payong. Dalawa na lang yung payong na nakikita ko dito eh. Dati marami to eh. Sunod-sunod yan dati rito nakapwesto. Yung mga payong na ganito. Ngayon ano na lang, dalawa na lang yung nakikita ko. Isa rin sa napansin ko ha. Di ba dati pag pumupunta tayo rito, ano na eh, parang black sand na yung nakikita natin. Pero ngayon, parang natabunan ulit ng dolomite yung itim na buhangin dati. Dito, ito, parang may pagka-gray pa yung buhangin dyan. Pero hindi na siya katulad ng dati na maitim kasi natatabunan na siya ng dolomite. At ano na siya, parang white na rin talaga. Unlike dito sa bungad, ayan, medyo nakikita natin dito yung itim na part ng buhangin. Pero pagka banda rito, yung mga pebbles na yung nakikita natin, yung nakalubog sa tubig. Isa tayo sa mga nakasaksi dati rito sa project nito. Nung sinisimulan pa lang to, noong tinatambakan pa lang to, dati, alam ko way back 2020 ata yun, nung una natin nakita yung pagtatambak ng buhangin dito. Dito pa tayo nakapwesto nun, banda rito eh. Parang dito banda sa part na to nakapwesto tayo. Nakikita natin yung ginagawang paghuhukay muna ng mga burak dito, paglilinis bago yung pagtatambak ng dolomite. Ang unang ginawa dito is tinambakan muna ng yung ordinaryong buhangin, yung kulay gray na buhangin, hanggang sa natambakan na to, katulad ng ginagawa dito sa may reclamation. Ang sunod naman na nakita natin is yung paglalagay ng dolomite sand. Ang laki ng improvement dati rito, naalala ko. Nakakamiss din yung mga panahon na yun na nakikita natin yung pagbabago rito, yung pagpapaganda rito. Kasi dati talagang puro basura yung makikita mo rito. Wala kang makikita rito na ganito. Ang ganda na tignan, So dito yung Mandamos agency office. Hindi pa rin malinaw para sa akin kung anong role niyang building na yan. Pero wala naman tao dito, sarado pa rin siya. Dito, gray yung buhangin. Ayan. Nandito na tayo sa may parting Pedro Hill. So dito yung sa may Pedro Hill. Dito naghahalo yung grain, sand, tsaka dolomite. Ang alam ko ang schedule ng paglilinis ng mga rangers dito is tuwing umaga tsaka tuwing hapon. Kaya kahit pa paano, in fairness, makikita naman natin na malinis pa rin naman etong dolomite. Maganda pa rin siyang pasyalan. Ito, masarap maglakad-lakad dito. Dito sa part na to, wala nang masyadong pumupunta. Kasi medyo medyo may kalayuan na dun sa entrance. Malinaw naman yung tubig. At saka wala naman siyang amoy. Pero yung nga lang, meron pa rin tayo makikita na mga maliliit na mga basura na inaanod. Eto, nakalimutan ko lang yung tawag dito. Sobrang tagal ko nang hindi nagbablog dito sa Manila Bay. Nakalimutan ko na yung tawag dito sa bagay na to. Ito yung ginagamit na pangharang sa mga basura. Makikita nyo dyan, may net yan sa ilalim. At itong orange na to, lumulutang to sa ibabaw ng tubig. At yun yung ginagamit na pangharang sa sa basura. Hindi ko lang sure kung bakit, kung anong reason, ba't tinanggal na to. Mukhang sira na siguro to, kaya hindi na muna ginagamit at nilapag na lang. At tinambak na muna dito.
Dito sa part na to, may mga lumulutang na algae tayo nakikita. Hindi ko sure kung net or parang algae siya sa ilalim eh. Parang mga lumot, tapos may mga nakalutang na lumot nga. Mukhang lumot nga to. So usually kapag nagpapalipad tayo ng drone, nakikita natin yung ilalim nitong tubig na to ay parang may mga itim na part. At hindi ko rin alam noon kung ano yun, kung ano yung itim na part na yun na kumahalo dito sa white o itong dolomite sand. So ngayon nakita ko ng malapitan, mga ano pala to, algae. May mga lumot dyan na nasa ilalim. Ayan, ito. Yung ibang algae dyan lumulutang sa ibabaw ng tubig. Punta tayo rito sa pinakadulo. So may mga security pa rin naman dito na nakaabantay. Kaya na-maintain pa rin itong lugar dito. Or itong dolomite. Hapak tayo dito. Tingnan natin kung ano makikita natin. Ayun nga, may mga lumot. Pero may nakikita tayong mga isda na lumalangoy. Hindi ko lang sigurado kung nakikita sa camera. Pero may mga maliliit akong isda na nakikita na lumalangoy-langoy dito. So yun yung mga algae na nakakapit dito sa net. Mukhang ito yata yung ginagamit nila kapag may dumadaong dito ng mga barge. So ito yung nagiging daungan. Itong inaapakan natin dito. So magmula dito, balik na tayo. Papunta ron sa may entrance na pinagalingan natin. Ngayon nga pala ay March 6, 2024. Namiss lang natin itong Dolomite Beach, kaya pinuntahan natin ulit at sinilip kung ano na yung kalagayan dito. Ito yung gilid. Ito yung isa sa mga ina-update natin dati. Itong vegan tiles dito. Tapos yan yung ginawang dyan, drainage. So itong part na to, sarado pa rin siya for public. Pero yung sa may kabilang dulo, mukhang pwede naman ang puntahan. Last time kasi nung pumunta tayo, nakakapunta tayo doon. Sana damihan pa ulit nila yung mga payong na kagaya nito. Ayun yung ganoon. Para yung mga namamasyal ng tanghaling tapat, mga ganitong oras, 1:00, 2:00, may nasisilungan pa rin sila. At may natatambayan. Ang hirap kasi pag ganito mainit, kailangan mo magdala ng payong. Ayan, kagaya niya, no? Pwede ka umupo sana sa ilalim ng malaking payong kung may nakapwesto rito kagaya dati. Kaso ngayon, 2 na lang kasi. Pero ang ganda pa rin ng view rito. Okay, exit na tayo. Hanggang dito na lang muna ang update natin dito sa may Manila Bay, Dolomite Beach. Ngayon nga pala ay March 6, 2024. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na updates. Thank you so much and God bless po sa inyo lahat.